welcome once again sa another TikTok product review na kung saan nakuha natin itong mga product na to sa TikTok. And ito nga yung mga nakuha natin. Check na lang natin itong isa. No? Nakalagay dyan kasi model, building, blocks. Double O. Okay. Pero din sa gilid, magic block ang nakalagay. Pero dito, building blocks. So, I'm not sure kung anong tawag talaga sa kanila, blocks or blocks. Pero anyway, para siyang Lego or blocks or bricks na kung saan bubuuhin natin yung mga characters natin. Ito, yung pagbuo sa kanila medyo kakaiba. Check natin to. Itong ating Luffy. Yan. This one is nabuo na natin. If naka-follow kayo kay Pinoy Toy Review, especially sa TikTok, makikita nyo kung paano namin nabuo ito. Actually, hindi ako nagbuo. Yung sister ko lang yung nagbuo nito. May video tayo nun na siya yung pinapabuo ko talaga nito. And sabi niya nga, kakaiba daw yung pagkakabuo sa kanya kasi hindi siya yung typical type na Lego na papatong mo lang sa ibabaw yung mga bricks niya. But, meron ka pang challenge na kung saan pagpa-side siya, kasi may mga ano siya, ayan no, may mga texture siya na pwede mong isiksik doon. Yan. So, halimbawa, ito. Yan, no. So, napalutang ko tong isa na to kasi doon siya kumapit sa side. Kaya medyo rigid yung mga gilid niya, di ba? Ayan. Hindi siya tulad ng mga common bricks or blocks na meron tayo na smooth talaga yung side nila and sa ibabaw ka lang makakapag-assemble. So dito, kahit sideways, pwede naman. So which is good kasi at least hindi ka limited na kailangan may support sa ibabaw or sa ilalim for the sake lang na maikabit mo yung isang piraso na yon. Kasi kahit sa side pwede, so mukha siyang nakalutang yung effect niya. Ang downside lang nun is that, yun, magkakaroon ng texture yung pinaka-image ninyo or yung pinaka-figure pag nabuo ninyo. Ayan. So, hindi siya parang smooth din tingnan. Pero, para lang siyang mukha siyang parang pixelated. Check natin yung iba pa. Actually, itong Luffy natin, marami pang mga extra pieces dito na natira. Ayan, kabit natin yung paa ni Luffy. Ayan siya. And then, check natin dito si Doraemon. Ayan. And we also have here si Cap. Yan, ang pinaka-itsura dyan ni Cap. Tingnan mo. Medyo weird lang talaga tingnan kasi yung overall design kasi nila medyo weird kasi nga parang mukha silang mga pixelated. So, sa overall 3D image na nape-perceive ng ating mata, parang kakaiba lang yung itsura nila. Hindi siya yung usual. Even itong kay Doraemon, kasi naglagay pa sila ng whiskers dito. Kaya medyo nagbago tuloy yung itsura ni Doraemon dito. Pero overall, kung pang di-display mo lang naman sila, cute naman. Maganda naman sila tingnan sa mga desk ninyo. Hindi lang pala ito ang meron sila, yung mga maliliit na models nila na yan, kundi meron din sila ito, yung tulad nung nandito sa likod natin, meron silang tig for 4,500 pieces. Okay? So, ibig sabihin, mas malaki ito. Hindi pa kasi namin ito nabubuo. Tapos check natin yung pinakalaman. Yan. Pag di nyo pa nabuo, ganyan ang pinaka-itsura niyan sa loob. Tapos natin yung manual niya. So, papabuo ko rin to dun sa kapatid ko. And then, pag nabuo na niya, of course, update ko rin kayo. Medyo weird lang. Pagdating sa akin, sa mga ganitong klaseng size na nila, is that parang hindi ito yung mismong packaging niya. Kasi pinatong lang nila yung sticker eh. Ayan, no, may markings pa kung saan mo ilalagay yung sticker. Pero mukhang pagod na yung nagkakabit ng sticker, kaya ilapat na lang niya. Hindi niya na sinunod yung mga markings dyan. Meron pa ako isa nito, which is yung Ultraman. Iba naman yung packaging. Parang yung sticker ng Ultraman lang nilagay dyan. Pero update ko kayo doon. Just in case, if you want to buy itong mga ganitong klaseng product natin, na bricks, nakakaiba yung style niya, punta lang kayo sa TikTok and hanapin niyo yung profile ni Pinoy Toy Review. May makita kayo doon, yellow basket natin, especially mga videos natin na mga ganito. Makikita niyo yung yellow basket and then doon niyo po siya pwedeng na-purchase.